The Battle of Yultong, mga Pilipinong sundalo sa digmaang Korean. Marahil isa ito sa masasabing dahilan kung bakit napakarami at patuloy ang deployment ng mga manggagawang Pilipino dito sa bansang South Korea. Isang laban na matapang na inarap ng 7,420 na sundalong Pilipino noong panahon ng Korean War. Paano nga kaya nila ito napagtagumpayan? Laban sa 10,000 pinagsanib puwersa ng North Koreans at Chinese. Tara, samahan niyo akong alamin at balikan ang mga kasaysayan ng digmaang Korean sa pamamagitan ng mga memorabilia o mga exhibit na nakapaloob sa iisang museum. Korean War Memorial Park. Hello mga kabsat, Postor here. Bago ang lahat, how to get there muna tayo. Samgakji Subway Station, Line 4 at Blue Lane. Napakaganda ng iyong pupuntahan pero napakalayo ng iyong lalakarin. Aabutin kasi ng 5 minuto ang paglalakad bago mo matunton ang exit 12. Pero pagkalabas mo ay napakadali na lamang. Dediretsuhin mo lang ang lakad. Wala pa namang 1 minuto ay halos nandun ka na. Kapag nakakita ka na ng mga nakakulay yellow-green, mga pulisyan mga kabsat, ibig sabihin na sa bungad ka na. Ang pagpunta rito ay libre lamang, kaya hindi na ako nagdalawang isip mapasyalan to. Ramdam na nga pala sa balat ang sinag ng araw. Buti na lamang at dala ko itong napakagandang sombrero mula sa Noyfit Kabayan Cup. May pusong gawa, kaya naman tinatangkilik dito sa South Korea. Una ko nga palang nakita itong Statue of Brothers. Isang reality life story ng two brothers na nakipaglaban opposite sides in the Korean War before being accidentally reunited on the battlefield. Sinisimbolize nito ang Korean people's wishes for the national peace and reunification. Sa di kalayuan ay matatanaw mo naman ang The Korean War Monument. Ginawa ito to commemorate the 50th anniversary ng Korean War in honor sa mga countries na nagpadala ng mga troops to fight during the Korean War. Pinakapakay ko talaga rito ang mapasok ang museum na ito. Napapalob kasi rito ang napakaraming kwento. At isa na rito ang Battle of Yultong. Bago pasukin ay sumaglit muna ako rito sa tinatawag nilang Monument for the UN Forces, kabilang ang bantayog ng Pilipinas. Ang Pilipinas nga pala ang pangwalo at ang unang bansa naman sa Asia na tumulong sa Korean War. Marami pa kayong malalaman tungkol sa pagtulong ng mga Pilipino sa mga Koreans. Sa ngayon ay magbibigay respeto muna ako ng ilang minuto bago pumasok. Opening hours ng museum na ito, mula 9:30 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Sabi ko kanina ay napakaraming kwento ang napapaloob sa museum na ito. Pero huwag kang magalala dahil may information board sila rito. Pasok mo ng entrance na sa bandang kaliwa ito. At merong mga map na pwede mong kunin para mapuntahan yung mga gusto mong puntahan lamang. Una kong pinasok ang Korean War Room. Second floor ito mga kabsa. Ang exhibition hall na ito ay replika ng mga military uniforms ng mga Korean at mga sandatang pandigmaan. Ginawa talaga ang lugar na ito upang ipakita at alalahanin ang kasaysayan ng militar ng Korea. Binuksan nga pala ang museum na ito noong 1994 at ginagawa itong isang perpektong lugar para matutunan ang tungkol sa kasaysayan ng digmaang Korean. Dahil sa nakakaantig na exhibit, memorabilia ng digmaan, mga gawang sining at kagamitang militar, tatangkilikin ito karamihan ay kabataan. Ang pagpapakita ng sa mga ito ay talaga naman nakaka-amaze. Sa kabilang banda naman ng second floor, makikita ang parang isang sinihan. Animated yung pagpapalabas dito. Not sure pero parang ang nakita ko ay Battle of Hansan. May lugar kung saan pwede kang umupo habang nanonood ng palabas. Karamihan sa lugar na ito yung mga paintings na gaya nito. Sobrang lalaki at napaka-meaningful. Mararamdaman mo talaga yung mga aktwal na nangyari. Ako na nagbablog sa isang tabi, madalas ang tagpong ganito. May nakakasalubong ako mga kabataan. Animoy field trip ito para sa kanila. Sadya kasing marami kang matututunan sa lugar na ito. Isa sa nagpamay sa akin ang third floor kung saan nakita ko itong mala 3D na labanan. Nakakamangha, napakahusay ng pagkakagawa. Sunod ko nang pinasok itong Korean War Room 3rd floor at participation ito ng UN Forces, nakabilang ang Pilipinas. Laking gulat ko at nalungkot ako ng mga oras na ito. Sa nasaksihan ko mga kabsat, mararamdaman mo yung bawat halaga ng bansa sa pagtulong sa bansang ngayon ay asensado na, ang South Korea. United Nations Memorial Cemetery ang tawag dito. Reproduction lamang ng UN Memorial Cemetery na located sa Busan. Humigit kumulang 3 milyon ang nasawi sa digmaan at karamihan dito ay mga sibilyan. At ang labanan naman ay natapos noong July 27, 1953 nang nilagdaan ng Korean Armistice Agreement. Ang kasunduan ay nagpahinto ng labanan sa Korean Peninsula. Pinahintulutan ang pagpapalitan ng mga bilanggo at nilikha ang Korean Demilitarized Zone bilang bagong hangganan sa pagitan ng North at saka South Korea. May kabuuang 7,420 Pilipinong opisyal at kalalakihan ang nagsilbi sa Korea at nagdusa sila ng 130 na namatay sa pagkilos, 299 naman ang sugatan at 57 ang nawawala. Naitala naman na 41 ang naiuwi nila sa panahon ng palitan. Nanalo ang mga sundalo ng Pilipinas sa dayuhang lupain. At alam nyo ba kung ano ang nagpanalo sa kanilang laban? Ang katapangan nila. Hindi sila nagpatinag sa dami ng bilang ng mga kalaban. Hanggang sa umatras na lamang ang mga grupo ng mga North Koreans kasama ng mga ilang grupo ng mga Chinese. Number 1 character talaga nating mga Pilipino ang may lakas na loob. Lupain tayo ng mga matatapang.
Pilipinas ang ikawalong bansang kasapi ng nagkakaisang bansa na nagpadala ng hukbong pandigma sa Korea. Matapos lumapag sa pusa noong September 19, 1950, sumanib ang batalyon ng Pilipinas sa ikatlong divisyon ng Estados Unidos makaraan ng 2 linggong pagsasanay. Una na talagang ipagtanggol ng mga kawal ng Pilipino ang dakong likuran ng linya. Subalit noong Marso 1951, sila ay tinalaga na ipagtanggol ang harapang bahagi ng labanan. Sa kabuuan ng digmaan, 4 na beses na nagpalit ng batalyong pandigma ang Pilipinas. Isa sa mga tungkuling kanilang ginampanan ay magsagawa ng patrolya mula Quezon hanggang Pyongyang. Nang umigting ang digmaan, magiging na nakipaglaban ang hukbong Pilipino sa mga rehiyon ng Yugdong sa ilaga ng Yonchon, sa outpost ng Aslan Giri, sa bundok ng Beksok at sa Christmas Hill. Matapos nagdaan noong Hulyo 27, 1953, ang kasunduan para sa pansamantalang pagtigil ng digmaan, bumalik sa Pilipinas ang kalahatan ng batalyon noong Mayo 1955. Umabot sa 7,420 ang kabuang bilang ng mga sundalong pinadala ng Pilipinas sa kasagsagan ng digmaan. Bilang isang Pilipino, syempre proud tayo. Meron nga pala akong nasipat sa bandang harapan. Isang larawan at parang pamilyar para sa akin. Former President ng Pilipinas, Pangulong Fidel V. Ramos. Nandito yung kanyang uniform. Kasama siya sa mga tinaguriang Philippine veterans in the Korean War. Nung kasagsagan ng digmaan ay patuloy pa rin ang edukasyon sa bansang South Korea. At hanggang sa matapos ay patuloy ang pagtulong ng UN kasama ang mga Pilipinong sundalo, pagpapatayo ng mga tirahan, pagtatanim ng mga halaman, mga tulay, mga establishment, maging airport, at pati na rin mga power plants. At doon na rin nagsimula ang pagbangon ng bansang South Korea. Bilang pagtatapos ng pag-iikot ko dito sa loob ng museum, heto't napansin ko ang mga stamps, mga bandila ng 22 countries na nakilahok sa Korean War. Hindi ko na rin pinalampas ang makakuha ng isa nito. Maitatago ko ito bilang isang souvenir. Huli ko nga palang tinungo itong open air exhibition area. Nasa 17 na malalaking war equipments at saka vehicles na nandito. Mga bomber at mga tanks during the Korean War. Pati mga aircraft at saka armored vehicles nandito. Mula pa sa mga iba't ibang countries. Ang ilan dito ay open sa mga visitors. Pwede mong sakyan pero hindi mo lang talaga may mamaneho. Ang ilan ay sinubukan kong pasukin kaso napakainit ang loob. Pinaka na-enjoy kong part ang loob ng museum. Mahilig kasi akong magbasa lalo na ng mga kasaysayan, mga pinagmulan at mga labanan. Tulad na lang ng Battle of Yultong, laban ng mga sundalong Pilipino sa Korean War. Panalo to kaya heart.